that all the world should be taxed. And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria, and all went to be taxed, everyone into his own city. And Joseph also went up from Galilee out of the city of Nazareth in Judea unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house of the lineage of David, to be taxed with Mary, his spouse, wife, being great with child. And so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over the flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. For unto you is born this day, sabi niya, in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Sapagkat sa atin ipinanganak ang tagapagligtas. Kaya, meron po tayong Savior. Tayo po manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa salita na aming binasa. Pagpalain niyo po ang aming pagbubulay-bulay sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay po, ito pong sa history po, ito pong mga taong binanggit dito, si Cyrenius, yan po si Caesar, Caesar Augustus, mga ano po yan mga historical person. Historical person. Ibig sabihin, hindi po sila kathang-isip na mga tao. Sila po ay totoong nabuhay sa mundong ito, totoong naghari sa mundong ito, totoong namuno. Kaya, yung Pasko, ang kwento ng Pasko ay hindi po siya, ano tawag doon, hindi po siya, might, hindi po siya, myth lang siya, hindi po siya myth, siya po ay isa talagang true story. At si Kristo po ay isang historical person. Yung mga binanggit po rito, yung mag-asawa sa Luke chapter 1, na si Zacharias and Elizabeth ay mga historical and biblical person. Ano ba? Mga totoong tao yan. Mga genuine. Sabi nga, genuine. Hindi po sila inisip lang at habang iniisip ko ay sinusulat at hanggang sa naging isang kwento. Hindi po ganoon. Ang kapanganakan ni John the Baptist ay isang miracle. Pero ang kapanganakan ni Kristo ay isa rin po miracle. Bakit po? Si John the Baptist pinanganak ng isang buog. Di ba? Pero si Kristo pinanganak ng isang dalaga na walang karanasan. Di ba? Kaya, miracle po yan. Hindi po pwedeng mabuntis ang isang babae nang walang similya ng isang lalaki. So kaya yung sabi ng Matthew, sabi doon kay Mary, yung bagay na ipapanganak mo ay banal. No? Dililiman ka ng kataas-taasang Diyos at papasok sa iyo isang banal na bagay. At siya'y tatawaging anak ng kataas-taasan. At ang pangalan niya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. Ano po? Kaya, ang kapanganakan po ng Panginoon ay isa rin pong miracle, sapagkat ng panahon na yun, ay hindi pa uso ang mga makabagong teknolohiya na hindi mo kailangang mag-asawa sa panahon ngayon
kahit wala kang asawa, pwede kang magdalang tao. Bakit po? Sapagkat sa larangan po ng siyensya o ng technology, nagagawa na po ngayon yan. Pero noong mga panahon ng Nina Maria at ni Jose, wala pa pong ganong technology na pwedeng manganak ang isang babae na hindi dumadaan sa pag-aasawa o sa making ng opposite sex, no? Kaya po ganon. Kaya ang kapanganakan ni Kristo ay isa rin pong miracle. Kaya kung tutusin, si Kristo isang miracle person, miracle being. At dahil si Kristo po ay hindi ordinaryong tao, sang-ayon po sa salita ng Diyos, si Kristo po ay Diyos. At ang sabi ng Bible, ang luklukan ng Diyos ay langit, at ang tuntungan ng kanyang paa ay ang lupa. Para po siya magkasa sa isang sanggol, ay kailangan po ng tinatawag na miracle. Diba? Ang Diyos na kilaki-laki, na hindi magkasya sa heaven, hindi magkasya sa earth, ay nagkasya sa isang maliit na baby. What a miracle. Kaya po, ang Diyos ay Diyos ng miracle. Kaya huwag po tayo magtaka kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito, sapagkat ito ay nasa sinabi na ng Diyos at pinlano na ng Diyos at nakita na ng Diyos na ito po ay mangyayari. Na po? Kaya, sabi nga dito sa Matthew 1:21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Diba? Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted, God with us. Kaya, yung Jesus, ay ibig sabihin ay tagapagligtas. Jesus means Jehovah is salvation. Jehovah of salvation. At then sabi po, Emmanuel, ang ibig sabihin po na Emmanuel ay Diyos. Kasama natin ang Diyos. Ang Diyos ay kasama natin. So kaya napakalinaw na pinapatunayan ng salita ng Diyos na si Kristo ay Diyos, bagamat tinawag siyang anak ng Diyos, sapagkat ang Diyos, bagamat isa, ay meron po siyang tatlong bahagi. Diba? Ang Ama, ang Salita, yun nga po si Kristo. At ang Banal na Espiritu Santo. At ang tatlong ito, ang sabi po ng 1 John 5:7, iisa. Hindi po sila dalawa. Hindi po sila tatlo. Sabi, iisang Diyos. Iisang Diyos sa tatlong magkakaibang personalidad. Ang tawag po dyan ay mystery. Yan, hindi po yung miracle, no? Mystery. At ang makakaintindi lang po ng mystery na yan ay ang may Espiritu ni Kristo. Ang may Espiritu ng Diyos. At pag may Espiritu ka ng Diyos, may Espiritu ka ni Kristo, ang sabi ng Roma chapter 8, kayo ay sa Diyos. At ang hindi sa Diyos, ang ayon po sa Korinto, ay hindi niya naiunawaan ang mga bagay na spiritual. Kaya huwag kayo magtaka. Bakit napakaraming tao, hindi nila matanggap ang Trinity? Hindi nila matanggap ang pagka-Diyos ni Kristo. Hindi nila matanggap ang pagka-Diyos ng Holy Spirit. Bagamat tinatanggap nila ang pagka-Diyos ng Ama. Di ba? Kapagkat wala silang Holy Spirit na magbibigay sa kanila ng knowledge, ng wisdom, ng understanding. At tanging ang tao lamang natatanggap kay Kristo, mananampalataya kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas, Diyos at Panginoon ng kanyang buhay, yun lang ang tatanggap ng Holy Spirit. At kung meron ka ng Holy Spirit, pag-aari ka ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, tagapagmana ka, nakasama ni Kristo. At mamanahin mo ang langit, ang mansyon, na pinangako ni Kristo. In my Father's house are many mansions. Di ba ba? I will come again
and receive you unto myself, that there I am, there ye may be also. John chapter 14. At ang sabi po ng Revelation, tayo po ay maghaharing kasama ni Kristo ng 1,000 taon. Diba? Revelation chapter 20. Maghahari po tayo ng 1,000 years on this planet Earth. Ngayon, hindi pa po tayo naghahari. Hindi pa tayo naghahari. Tayo pa ay nagtatrabaho. No? Huwag muna kayo maghari-harian. Hindi pa panahon para kayo maghari. Panahon ngayon para tayo magtrabaho. Mag-soul winning. Di ba? Mag-share ng gospel. Mag-train ng mga susunod na henerasyon ng mga pastor, evangelist, missionary, church worker, church planter. Ang gusto ng mga pastor ngayon, hari na sila eh. Hindi pa po panahon para tayo maging hari sa mundong ito. Sa Millennium Kingdom pa po yun. Kaya kung kayo po ay nagpapagod sa panahon ngayon, nagtatrabaho, naglilingkod sa Diyos, at habang kayo nangangaral, kayo po ay binabatikos, sinisiraan, at ginagawa ng masama, ang sabi po ng Biblia, expect nyo na yan. Kapag sa mundong ito, ay makakaranas kayo ng ganyang bagay. Pero sabi ng Biblia, pero yan ay pansamantala lang. Hindi yan magtatagal. At pagdating ng panahon na kayo ay niluluwalhatian ni Kristo, yung naranasan ninyong hirap sa mundong ito ay hindi kayang tumbasan ang karangalan, ang kaligayahan, ang katuwaan na kayo ay naghahari kasama ni Kristo. Ano po? Kaya sa panahon ngayon, mga kapatid, huwag muna kayong mag-astang hari sa mundong ito. Ano ba dapat natin gawin, Pastor? Servant muna. Servant muna tayo ngayon. Pag nagpapastor na eh, akala mo kung sino na sa simbahan eh. O, ikaw. Gawin mo yan. Ikaw. Puntahan mo yan. Ikaw. Diba? Sa panahon ngayon, ang leader, ang servant. Hindi po boss. Hindi po leader ang boss. Ang tunay na leader, ang sabi ni Kristo, ay ang servant. At ang servant, pagdating sa langit, ang may pinakamalaking reward. Kung gusto mo maging great in the kingdom of heaven, sabi ng Bible, maging lingkod ka ng lahat. Be a servant of all, not a boss of all. Diba? Sabi na servant, pastor ka pero pwede kang utusan. At dapat ka hindi ka na inutusan. Dapat nagpupusa ka na gumagawa. At ini-encourage mo ang mga member, mga kapatid, samahan niyo ako. Diba? Mag-visitation tayo. Magtuturo tayo sa bilangguan. Pupunta tayo sa ganito, tayo mangangaral ng salita ng Diyos. Yung pastor na nangunguna, na naglilingkod. Hindi ang pastor ang pinaglilingkuran. Sa pagkasabi ni Kristo, ako'y naparito, hindi upang paglingkuran, kung hindi maglingkod at ibigay ang aking buhay. Yun ba? Kaya mga pastor, hindi po kayo boss. You are not boss. You are a servant to your church. Kaya lang, maraming pastor ngayon eh. Ewan ko lang, alam nyo, sabi ko nga eh, maraming pastor ngayon, hireling lang. Okay po, ano nyo po ba yung mga hireling na pastor? Pag nagka-problema ang church, lalayasan ang church. Ang sabi ng Bible, ang tunay na pastor ay ipinagtatanggol ang kanyang tupa. Pinasok ka ng lobo eh. Hanapin mo yung lobo dyan sa gitna na yan. At patayin mo yung lobo na yan. Pag hindi mo pinatay ang lobo na yan, eh, sasabog ang simbahan nyo.
Di ba? Magkakawatak-watak ang mga members. Magkakaroon ng division. Di ba? Ay, mga nagdi-divide ng church, yan ang mga lobo. Kaya kapag ka merong member na nagdi-divide ng church, lobo ka. Kailangan kang mawala. Di ba? Ang Panginoon ang hahatol sa iyo. Kapag sabi ng Bible, ang gusto ng Diyos ay unity, not division. Maraming pastor ngayon, dinidivide ang mga churches. Bakit? Gusto nilang pagpastoran ang church na yon. Hindi nila kaya. Kaya didivide nilang nila. Guguluhin na lang nila. At yung lalabas, yun ang kukunin nila. Sa akin ka. Sumama ka sa akin. Yung pastor diyan, ganito, ganito, ganyan. Di ba? Ngayon, yung sasama doon. Pastor, paano kung talaga nagkamali yung aming pastor? Di ipanalangin niyo sa Diyos na siya ay bumaba sa posisyon niya. Pastor, kapit ako! Ipanalangin mo pa rin. Nakausapin siya ng Diyos na siya bumaba. Na siya disqualified na. Paano ba na-disqualified ang pastor? Alam po, isa lamang ang pwede ma-disqualified ng pastor Yung tinatawag na immorality. Immorality. Pagka nag-commit ng immorality ang pastor, disqualified na yan. Yun lang ang tanging disqualification ng isang pastor. Pastor, yung pera ng church, nagamit niya. Ano nagamit ng pastor niyo? Pwede naman niyang bayaran pabalik yun kung sakal pagka siya dumating na yung blessing niya Diba? Maraming member, yung maliit na issue, pinapalaki para mawala yung pastor. Bakit? Meron kasi siyang gustong magpastor doon. Either na siya o meron siyang ini-endorso magpapastor. Kaya ginugulo niya ang kawan. Kaya po, sa church, dito sa atin, ang sino man ang magdi-divide ng church, kayo po yung lobo. Bagkat dinidivide yung church. Salamat naman, wala tayong logo rito. Amen? Yung balon lang na, no? Wala rin pala. Wala rin pala, no? Kaya, hindi po natin inaalaw ng simbahan ng Panginoon ay magkaroon ng division. Diba? Tayo po ay hindi nagdi-divide. Tayo po ay nag-addition, multiplication. Diba? Okay? Ano ba? Division, addition, multiplication. Meron pa iba. Nakalimutan ko na. Sabi mga kapatid. Kasama natin ang Diyos. Yung prophecy ng kanyang kapanganakan, sabi po rito sa Isaiah 7:14, therefore the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Yun na nga po, di ba? Si Kristo. Sa Matthew chapter 1, verse 23. So yung prophecy, Kaya, okay, si Mary, virgin yan. Ay sabihin po ng virgin, damsel, May. Sa Hebrew word po yan ay Alma. Kaya salitang Alma, ang ibig sabihin pala ng Alma ay virgin. Di ba? Ito pangalan, no? Isaiah 9:6, for unto us a child is born, unto us a son is given, the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Di dalawa na ang Father. Hindi po isa lang. Si Kristo. Si Kristo, Everlasting Father. Di ba? Paano yung Ama? Hindi ba siya everlasting? Everlasting siya, pero hindi naman siya Everlasting Father. Tinatawag ko ng Bible na
yung tinatawagan ni Kristong Ama ay tinatawag bang Everlasting Father. Eh, dalawa na sila. Di ba? Magkaiba yun eh. Pag sinabi mo Everlasting Father, si Kristo po yun. Pag sinabi mo Father, yun po yung tinatawagan ni Kristo. So, huwag kayo nalilito ron, ha? Yeah, Everlasting Father. Mighty God! Diba? Eh, si Kristo po ay makapangyarihang Diyos at siya po isang counselor. Gusto niyo ng counsel? Sabi po ni Kristo, Matthew chapter 7, ang nakikinig at tumutupad ng mga salita kong ito, ng mga katuruan kong ito ay katulad ng isang taong matalino. Oh, gusto niyo tumalino? Pwede sundin ninyo ang sinabi ni Kristo. Paniwalaan ninyo, pakinggan ninyo, gawin ninyo, ipamuhay ninyo, i-apply ninyo. Sapagkat sabi ng Bible, sabi ni Kristo, ang sino mo nakikinig at tumutupad. Iba, nakinig lang eh, pero hindi ginawa. Pastor, nakinig naman ako ah. Ginawa ba? Hindi. O, hindi ka matalino. Sapagkat sabi ni Kristo, ang mangmang ay nakikinig at hindi tinutupad. O, nakikinig din pala ang mangmang. Kaya akala ba ninyo ang mangmang hindi marunong makinig? Marunong din makinig yan. Kaya lang, ang tanong, yung bang napakinggan niya ay ganyang ginawa? Hindi. Ay, mangmang ka. Mangmang ang isang taong nakikinig na hindi ginagawa. Kaya nga sabi ni James, be a doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Mangmang ka kasi, kaya nang tinadaya mo sarili mo eh. Nakikinig ka, pero wala kang ina-apply sa napakinggan mo. So, you are fool kapag gano'n ka. Pero yung taong wise, pagkatapos niya mapakinggan, ay kanyang ginagawa, pinapamuhay. Amen? Kaya po dapat tayo. Gawin natin kung ano ang ating natutunan, kung ano ang ating narinig. Genesis 3:15, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Ito po yung propesiya ng Diyos kay Satanas, sa Ahas. Ahas, ikaw na Diablo, dudurugin ng anak ng isang babae ang iyong ulo at madudurog naman ang kanyang sakong. Diba? Kaya yung salitang woman dito, diba? Yung salitang virgin ay alma. Yan. Pero yung salitang woman, ay ibig sabihin po ng salitang woman, nasa hustong gulang. Diba? Pag sinabing girl, ay hindi ka pa woman. Girl ka pa eh. Pero pagka woman ka na, ibig sabihin, nasa hustong gulang. Normally po, sa ating bansa, ang tinatanggap ay at least 18 pataas. Diba? Pero yung ba 18, woman na kaya yun? Hindi pa, diba? Hindi pa siya woman. Ano pa siya? Girl pa lang siya. Kailan nagiging woman ang girl? At least, I do believe na hindi bababa ng 20 years old. 20 years old. Abagat yan ang mga panahon na nakikita na maging ng mga expert natin na dapat sa isang babae kung mag-aasawa ay huwag bababa ng 20 anyos. Kailangan 20 and above. Ang Diyos ba ay Diyos ng katuwiran? Diyos ba siya na kaayusan? Opo. So, hindi siya kukuha ng girl para ipanganak si Kristo. Ang kinuha po niya ay woman. Ibig sabihin, nasa hustong gulang. Kaya kung wala pa kayong 20 anyos, nag-asawa na kayo, ala pa kayo sa tamang kaisipan. Kung babae kayo, ha? Pastor, ako, nag-asawa ko, 25.
mas maganda. Di ba? 25. Maganda, 25 pababa. Di ba? At least, minimum. Sa akin 23. Para sa akin, mas the best sa babae, 23. Di ba ba? Okay, balik po tayo dito. Paano ba pinanganak si Kristo? Ang sabi po ng Luke, ano po? Siya po ay pinanganak, sabi ng verse 26 ng Luke. Sabi yan, buksan po natin sa aklat ng Luke. Mahaba-haba po yan, no? Luke 2:26. Sabi po rito, it was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death. Dali. Hindi. Iba yata itong ano. 1:26. Tingin sa 1:26. Beta na kopya ko. Ayan. And in the 6th month of the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. Diba? And the angel came unto her and said, Hail, thou that art highly favored, and the Lord is with thee. Blessed art among women. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and call his name Jesus. And he shall be great, and shall be called the Son of the Highest, and the Lord shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and his kingdom there shall be no end. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore shall also that the holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Ayan po, no? Paano po nabuntis si Maria? Paano? Dahil po yung kataas-taasang Diyos ay nililiwan siya, at ang banal na bagay ay pumasok sa kanyang sinapupunan, at siya po ay naglihi at hanggang sa ipinanganak si Kristo. Yung virgin sa Greek ay Parthenos, unmarried daughter or maiden. Diba? Yan po, ganun po siya pinanganak. Yung purpose, Matthew 1:21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Mga kapatid, ang purpose, bakit pinanganak si Kristo, hindi para, sabi nga ni Kristo, hindi para paglingkuran ako, kundi para maglingkod at ibigay ang buhay sa katubusan ng marami. Sino ba yung marami rito? Ito yung mga tumanggap, yung mga nanampalataya. At yung hindi, Pastor, hindi ba sila kasama sa tinubos? Kasama sila sa plano na tutubusin, planong iligtas. Pero, hindi sila nakasama dahil hindi sila nagtiwala. Di ba? Hindi sila nagtiwala eh. Kaya hindi sila masasama. Parang ganito. Itong jeep na to, papuntang Baguio.
Okay, lahat na sumakay, makakarating ng Baguio. Eh, hindi ka sumakay. Kasi, maniwala ako dyan. Yan, pupunta ng Baguio. Hindi makakarating ng Baguio yan. Okay, umalis ng jeep. Naiwan ka. Nakarating din ng Baguio yung jeep. Hanggang sa nakabalik. Eh, ikaw, hindi ka nakarating. Bakit? Kasi hindi ka sumakay. Ba't hindi ka sumakay? Kasi hindi ka naniwala. Ay, hindi ka nakarating. Ganun din. Ang hindi naniwala, ang hindi nagtiwala kay Kristo, hindi makararating ng langit. Pero kasama ka sa iniimbitahan, sumakay ka rito. Diba? Manampalataya ka kay Kristo. Maliligtas ka. Bihira. Kaysa ako'y manampalataya pinitensya na lang. Nagpinitensya na lang. Oh. Ang purpose po, sabi ng Luke 2 verse 11, For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Ang purpose po, para tayo maligtas. Ano ba? Para po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pastor, pwede ba buhay na walang hanggan sa earth? Mga kapatid, hindi po tayo mananatili sa earth kahit na after ng Millennium Kingdom, aalis pa rin tayo sa earth. Alam mo kung bakit? Sapagkat sabi ng Bible, gugunawin ng Diyos ang earth. Ba't mo gusto mo sa earth? Ano ba meron sa earth na wala sa heaven? Yung gold dito opaque. Di ba? Isa na tayo sa langit, ang gold ay transparent. Mas maganda ang gold doon. Sa langit, hindi gumagabi. Walang dilim. Dito pagka gumabi at nag-burn out, napakadilim. Ang nagsisiksik ang maraming tao sa earth. Sabi naman ni Kristo, in my Father's house are many mansions. Lalo na kung ang bahay mo pa sa lupang ito kubo na nga, butas-butas pa. Tapos gusto mo, earth pa rin. Ayaw mo sa heaven? Na mansion? Na transparent gold ang kalsada? Kakain ka ng lahat ng prutas? Nandun din ang fruit of the tree of life? Nandun po ang tree of life? Meron doon garden na gumawa ang Diyos doon ng garden, ng hardin, na para kang nasa earth, pero napakaganda, perfectong lugar. Dito sa earth, pumunta ka sa hardin, baka matuklo ka pa ng ahas. Bakit? Kung sa city may ahas, meron, lalo may ahas sa kagubatan, sa halamanan. Di ba? Baka mamaya makagat ka pa ng bumuyog. Doon sa heaven, doon sa paradise of God, lahat po ng hayop, mababait, hindi nangangagat ng tao. Hindi nananakit. Ultimong leon ay pwedeng laruin ng bata na hindi masasaktan ng bata. Dito, ipalaro mo sa bata ang leon. Kakainin ng leon yan. Pag nagutom, sabi ng leon, sarap. Napakasarap na pagkain to. Hindi ba? Ba't pa tayo nagsusumiksik sa earth? We are just a passing by, amen? Tayo ay dumadaan lang dito. Kaya yung mga tinatayo nating mga magagandang building, yung mga binibili nating mga magagarang mga sasakyan, mga gadget na yan, mawawala po yan. Masisira po yan. Matutunaw lahat yan. Pero sa langit, lahat ng bagay ay everlasting. Lahat ng bagay eternal. Dito lahat ng bagay temporal. Bakit iibigin mo yung temporal? Ibigin mo yung eternal. Amen? Ang tanging eternal lang na nasa mundo, alam niyo kung ano? The souls of men. Ito nga katawan natin temporal lang dito
Kaya kailangan mamatay ito eh. O kung di man ito mamamatay, babaguhin. Pag hindi binago yan, mananatiling temporal yan. Kaya nga babaguhin para maging eternal. From terrestrial to ecclesiastical. Mula sa makalupang katawan, gagawing makalangit na katawan. Kapagkat ang makalupang katawan ay temporal, ngunit ang makalangit na katawan ay eternal. Kaya, ang tanging madadala nyo lang sa langit, mga kapatid, yung kaluluwa lang ng tao. At sino yan? Dapat anak mo yan. Amen? Dapat asawa mo yan. Dapat kamag-anak mo yan. Dapat kapatid mo yan. Dapat magulang mo yan. Pastor, ayaw maniwala sa akin eh. Sabi ng Bible, pagpatuloy mo lang. Sa araw, marirealize din nila yan. Na yung sinasabi mo pala ay tama, totoo, at dapat nilang paniwalaan. Diba? Huwag kayong maiinip, huwag kayong masusuya, huwag kayong madi-discourage. Diba? Gawin nyo lahat na kakayanan ninyo para lang makonvince natin ninyo sila na totoo ang sinasabi ninyo at gusto nyo silang makasama sa langit, hindi lang dito sa lupa. Diba? Paano natin makakasama sa langit yan? Dadalawa na lang kayo sa bahay, magkaaway pa kayo. Diba? Ay, kinabutan ng bihis ko, church worker, ang nanay unbeliever, magkahiwalay magkasama sa higaan, magkatalikod matulog. Bakit? Magkaaway. Unbeliever ang nanay, Kristyano yung anak na babae, worker ng church. Grabe, dadalawa na lang sila, nag-aaway pa. Church worker pa siya ng church. Alam nyo, kaya nga ako naghahanap buhay eh. Kasi gusto kong gamitin yung aking kikitain. Kasi ayoko manghihingi eh. Pag nanghingi ako, baka mapahiya lang ako eh. Di magtrabaho ako. Di ba? Kung bibigyan nyo ako, salamat. Pero hindi ako manghihingi. Kaya gamitin ko yung kamay ko na to para maghanap buhay, magtrabaho. At yung kikitain ko, itutulong ko sa mga kamag-anak ko. At sabihin ko sa kanila, tutulungan ko kayo, dito kayo magpunta, doon ko ibibigay sa inyo ang blessing nyo. Kaya nga may katuwang tayo, di ba? Pararaanin ko sa katuwang ang blessing ng mga estudyante. Lahat ng mga estudyante na gustong matulungan, pumunta kayo dito sa aming programa, mag-enroll kayo. Di ba? Yung mga elementary, minoridad, enroll kayo ng nanay-tatay ng tatay ninyo, nanay ninyo, o ng guardian ninyo. Yung mga high school, mga 18 years old and above, pwede na kayong mag-apply mag-isa. Pwede na kayo. Kahit wala nanay-tatay ninyo. Kahit hindi aprobado ng nanay-tatay ninyo. 18 years old and above. Okay, pipirma kayo dyan. May kasunduan tayo na lahat ng makikinabang sa programang ito ay aming ititrain ng salita ng Diyos. Moral values. Biblical moral values. Hindi religion. Pag sinabi natin religion, ibang usapan na yun. Tuturuan namin kayo ng biblical moral values. Yan ang tinuturo namin sa pulis. Yan ang tinuturo namin sa mga kapitan, sa mga opisyalis ng barangay. Yan ang tinuturo namin sa mga mayor natin, sa mga governors po natin. Ito po tinuturo namin. Yung pinatuturo natin sa mga estudyante ng ating katuwang ministry. O lahat na mag-apply, meron kayong transportation allowance. Transportation allowance lang. Pero pagka may extra blessing,
dadagdagan namin. Yung transportation allowance, pera yun. Pero yung extra blessing, hindi pera. Maaaring sapatos, relo, payong, kapote, damit, yun na po yung vitamina. Doon na po natin ilalagay yan para hindi magamit yung blessing. Baka mamaya pag-abot mo ng extra blessing, pera, nagpunta sa, ano tawag doon? Pagka-pista-pista, perya, baka lumago. Naubos. Di walang nangyari doon sa extra blessing. Kaya kung extra blessing, lahat may sapatos. Itaya mo sa perya yun. Pwede ba yun? Tataya ko po sapatos ko. Hindi tatanggapin sa perya yun. Hindi tatanggapin sa sweepstake na sa loto yun. Di ba? Ganun po gagawin natin. Ibigyan natin ang So now rin, Savior, ang Panginoong Jesus, ang purpose of Christmas is to save every person. Hindi po namimili ang Diyos. Ang gusto ng Diyos lahat maligtas. Pangalawa, hindi lamang po para magligtas, kundi para magbigay ng katuwaan. Great joy! Tingnan mo. Luke chapter 2. Luke chapter 2. Great joy. Sabi po ng verse 12. Sabi yan. Verse 14. Glory to God in the highest, and on earth, peace, goodwill toward men. Pero may sinabi po rito sa great, I bring you great tidings of great joy. Sabi nito, verse 10, and the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Ang gusto po ng Diyos, kaya si Kristi pinanganak, maging masaya ka. Di ba? Ayaw ng Diyos na makitang nakasimamot ka, malungkot ka. Gusto ng Diyos, makita kang nakangiti, kahit ikaw ay maraming problema. Iba kasi ang joy sa happiness. Ang happiness, kung ano nang magandang nangyayari sa paligid. Happiness yun. Pero yung joy, kahit ang paligid mo'y bumabagyo, lumilindol, masaya ka pa rin sa Diyos. May kapayapaan ka pa. Di ba? So, ang gusto, kaya nga ngayong Pasko to, di ba? Marami. Pero hindi naman katulad ng Pasko ngayon, ng sanglibutan. Iba po ang Pasko ng sanglibutan Ang Pasko ng sanglibutan, masaya lang sila pag may pagkain at may regalo. May pera. Pero pagka walang pagkain, walang regalo, walang pera, malungkot yan. Yan ang Pasko ng sanglibutan. Pero ang Pasko ng Kristiyano, walang kinalaman ng regalo sa pagiging masaya niya. Walang kinalaman kung may pagkain ba siya o wala. May pera ba siya o wala. Siya'y masaya kasi ligtas siya. Amen? Masaya siya kasi ligtas siya Pupunta siya ng langit. Mapayapa siya na hindi siya parurusahan ng Diyos sa impyerno. Kaya, great joy. Pero, hindi naman po masama na meron ka ring regalo. Di ba? Meron ka ring ang tawag pagkain. At lalo na, meron ka pang pera. Diba? Bonus na lang po yun. Bonus na lang yung pagkain. Bonus na lang po yung regalo. Bonus na lang po yung pera. Kapagkat ang Diyos, alam ng Diyos ang desire ng puso mo. Di ba? At binibigay ng Diyos ang desire ng puso mo. Okay po? At hindi lamang po joy, ano po, kundi sabi ng Bible, kapayapaan. Peace on earth. Ngayon, mapayapa ngayon, di ba? Pasko Noong World War II, meron po pangyayari sa World War II na pagtunog po ng kampana ng
Christmas. Tumunog ang kampana, 12 o'clock ng December 25, 12 a.m. Tumunog, klembang, klembang, klembang. Tumigil ang putuka na magkabilang panig na naggegerang mga sundalo. At nung tumigil ang putok, may isang umalingaw-ngaw na awit. Awit ng Pasko. Hindi Pasko na Sinta ko, ha? At habang umaawit ang isang sundalo, sinundan pa ng isa pang sundalo, at sinunod pa iba pang mga sundalo hanggang sa pati yung kabilang kampo na kaaway ay kumanta na rin ng Christmas song. Hanggang sa lahat na sila ay kumakanta ng Christmas song. At habang kumakanta ng Christmas song ang mga sundalo na nagbabakbakan, before 12 o'clock, tumayo, isa-isa. At nung sila nakatayo na, sila naglakad, lumapit sa isa't isa, nagkamayan, nagbatian ng Merry Christmas, nagyakapan, nag-iyakan, sa loob ng 10 minuto. After 10 minutes of singing Christmas song, hugging, crying, bumalik sa kanya-kanyang kampo, lungga, at biglang nagputukan ulit. At least po, because of Christmas, nagkaroon ng 10 minutes peace in the midst of war. Di ba marami ngayon magkaaway, nagbabatian? Merry Christmas, nakangiti pa yan. Pero mag-aaway pa lang kahapon. Mag-aaway pa lang. Bago tumunog ang December 25 ng gabi, ng 12 a.m., mag-aaway yun. Pero nung tumunog si December 25, 12:01 a.m., diba? Nagbatian na, Merry Christmas, nakangiti pa yun, diba? Nagkamayan pa. Kaya lang, ewan ko lang, kinabukasan, ganun pa rin. Pagkatapos ng Christmas, diba? Dapat, yung ating pagiging, sabi nyo, mapayapa sa isa't isa, ay tuloy-tuloy na. Kaya nga sabi rito, goodwill toward man. Amen? Hindi lamang po kaligtasan, hindi lamang po katuwaan, hindi lamang po kapayapaan, kundi kagandahang loob. Kaya nga nagbibigay tayo ng regalo. Ang regalo ay nagsasabi na mabuti kang tao. May mabuti kang loob. Kaya re-regaluhan kita kasi mabuti akong tao. Mabuti ba ang Diyos? Diba? Kaya nga tayo niregaluhan eh. Sino bang regalo ng Diyos sa tao? Di po ba si Kristo? Iniregalo ng Diyos si Kristo para sa tao kasi ang Diyos ay mabuti. Kaya ang taong mabuti, nagre-regalo. Pastor, ba't yung mga drug lord nagre-regalo rin kung ito mga drug lord nagre-regalo, ba't ikaw na mabuti na hindi ka drug lord, ba't hindi ka nagre-regalo? Mas mabuti pa ba sa'yo ang drug lord na nagre-regalo? At ikaw na hindi drug lord, na mabuti ka sinasabi mo, at hindi ka nagre-regalo? Diba? Kung sinasabi mo, mabuti akong tao, asan ang regalo mo? Sino ba iriregalo ko, pastor? Sino bang kasakasama mo lagi? Di naregaluhan mo yung kasakasama mo lagi. Pastor, ang dami ko ng regalo dyan sino ba yung hindi mo nariregaluhan? Isipin mo, sino ba hindi ko nariregaluhan? Regaluhan mo. Diba? Kasi goodwill toward man. At hindi lamang po yan ang dalas. Ang sabi po rito, glory to God in the highest. Ibig sabihin po, ang Christmas is praising God. Amen? Ang Pasko ay pagpupuri sa Diyos. Maraming Kristiyano wala sa church ngayon. Hindi ko alam kung nasaan. Ang sabi ng Bible, let your light so shine before men. Paano magsashine ang light mo kung wala ka sa lalagyan ng kandila? Alam nyo, yung lampstand, ang tawag doon?
Yung lalagyan ng ilaw, ano tawag doon? Candlestick. Ang candle, ito po yung nilalarawan ng Kristiyano. At yung light, yun yung nilalarawan ni Kristo. So you are a carrier of the light of Christ. Pero yung candlestick, larawan po ng church, Revelation chapter 1 and Revelation chapter 2. Kaya kapag ka ikaw ay Kristiyano, wala ka sa church, hindi ka nagsashine. No? Kaya wag mong asahan na masisave ang loved ones mo. Kasi, Pastor, gusto kong maakay ang loved ones ko, kaya hindi muna ako pati ng church, pinagbigyan ko muna. Mga kapatid, mas hindi ka nila maintindihan kasi isipin nila, etong taong to, ipokrito. Pinag-uusapan ko lang. Nakinig. Oh, alam nyo, ang tao tuso eh. Tuso ang tao. At ang tao, pagka nag-iisa na yan, nag-iisip na yan. Binubulay-bulay niya na ang maraming bagay. Akala mo, dahil pinagbigyan mo, akala mo, makukumbisi mo sila, pinagbigyan mo eh. Diba? Pero ang totoo, kabaligtaran ang kalalabasan. Kapag nakikita nila, ito palang taong to, hindi totoo, pinahalagahan niya ang Diyos niya. Bakit? Linggo ngayon eh, ba't nandito siya? Di ba pinakausapan ka nga? Kaya hindi ka umaten? Oh. Totoo, pinakausapan ka. Pero kasama yon sa testing na kanilang ginagawa kung talagang totoo ka na Krisyano. Pastor, paano namin ako kung busy eh? Hindi nga kami, pag Sunday nga, hindi kami sumasama sa kanila. Pag ngayon lang kami sasama. Alam mo mga kapatid, mas maraming naligtas na kamag-anak. Ito si Tatay Gorio. Tatay Gorio naman. Sabi ni Tatay Gorio, darating ang kamag-anak ng Sunday. Ay, kamag-anak! Buti pala, nandiyan ka. Kasi, dumalaw ako sa iyo eh. Galing yan ng Pangasinan yun ha. Dito ako tutuloy sa iyo. Ang Tatay Gorio, linggo ngayon ha. Oo nga po, linggo nga ngayon. Kaya nga ako nandito kasi wala akong pasok linggo ngayon eh. Kaya dito muna ako. Ang Tatay Gorio, linggo ngayon, member ako ng Baptist. Aatin ako ng church. Ang bihira naman. Tagal-tagal natin din nagkita, ngayon lang eh. Tapos iiwanan mo ako. Linggo nga ngayon. Sasamba pa ako. Eto susi, diyan ka sa bahay. Bantay ka. Ang bihira ka naman. Sino kasama ko rito? Di hintayin mo kaming dumating. Kailan ka darating? Mamayang gabi. Magluto ka na rin dyan. Sabi doon ng kamag-anak, sama na lang ako sa'yo. Liga, sumama ka. Nasising. Hindi mo siya pwedeng imbitahan ng araw ng linggo kahit kasal mo. Pag inimbita mo siya ng araw ng linggo at kasal mo, sabihin lang sa'yo, humarap ka ng proxy. Papadala ko na lang ang regalo mo. Pero hindi ako makakarating sa kasal mo. Kaya masama ang loob nila kay Tatay Gorio, yung mga kamag-anak sa Pangasinan. Ang sama-sama ng loob nila. Bihira sa kamag-anak eh. Napunta lang sa ganung relihiyon eh. Ala nang pakisama. Pero alam ba ninyo, yung mga taong yun, na-save, at karamihan pa doon, killer, hired killer. Mga hired killer ay nasa-save. Bakit po? Nakita nila ang paninindigan. Totoong Krisyano yan. Oo. Totoong naniniwala sa Diyos siya. Bakit? Kung di ba naman naniniwala sa Diyos yan, kung di ba naman totoong Krisyano yan eh. Imbitahan mo na Sunday yan. Ako, maniwala ka. Kahit tutukan mo ng baril yan, hindi mo mapapa-absent sa simbahan nila yan. Kaya natatak sa isip ng mga kamag-anak nila doon sa Pangasinan. Hindi mo siya pwedeng imbitahan ng araw ng linggo. Mapapahiya ka.
Kaya mga kamag-anak nila sa Pangasinan, pati mga heart killer, naging Kristiyano. Dahil sa paninindigan nila, araw ng linggo, araw ng Panginoon, at hindi nyo ako pwede pigilan na umattend ng church. At kung kayo darating dito, diyan kayo, maiwan kayo sa bahay. At kung ayaw ninyong maiwan sa bahay, sumama kayo sa akin sa simbahan na inaatinan ko. Mga kapatid, praising God, amen? Ang sabi ng Bible, let your light so shine. So, the only place you can shine is the church. If you are in the church, ikaw ay magbibigay ng liwanag sa buong bahay. Di ba? Sapagkat diyan naluluwalhati ang Diyos sa kanyang iglesia. Kaya po, ang pasto ay pagpupuri, pasasalamat sa Diyos. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po. Napakabuti niyo po sa amin. Ang Pasko ay, bagamat pinapalagay ng iba ay pagdiriwang ng mga pagano, buti pa po mga pagano, nagdiriwang ng kapanganakan ng Panginoong Kristo. Kaya Panginoon, hindi po mas mali at hindi po masama na kami magdiwang ng Mapaskuhan. Sapagkat ang persona ng Pasko, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Ama, magbibigay po ako ng paanyaya dahil pangusap ko kayo. Bago tayo magwakas mga kapatid, para sa iyo, ano ba ang Pasko? Ordinaryong pagkakataon? O ordinaryong araw? O isang panahon ng pagre-relax? O panahon ng pagpupuri, pagsamba, at pasasalamat? Di ba? Dapat makita ng mga tao na sumasamba ka sa Diyos. Especially araw ng Pasko dahil double celebration ngayon. Darating ang panahon, ang gusto ko sanang mangyari sa church natin, every December 25th, kahit matapat ng anong araw, magkakaroon tayo ng worship service. Worship service, Christmas celebration. At ako'y nangangarap, hindi na kayo magdadala ng regalo. Lahat ng pupunta, uuwing may regalo. Ngayon, wini-welcome natin ang magdadala. Pero kung wala kayong dala, hindi naman po problema. Kapag sinisikap namin maglaan ng extra gift sa mga walang dala. At kung meron na kayong dala, nakakuha na kayo at may natira, ipaparapol natin. O gagawin natin game para mapasa inyo yung gift na yun. At kung lahat na, nakakuha na, nanalo na, meron pa, ipamimigay pa rin natin. Hindi natin iuwi. Hindi namin iuwi. Iba pamahagi natin. Para lahat, pinagpala na, lalo pang pinagpapala. Di ba? So, dapat ang Pasko sa atin ay maging malinaw. Ito ay kaligtasan ng Diyos sa sangkatauhan. At ang Pasko ay napakalaking katuwaan at pasasalamat. So tayo tumayo, tayo lumapit sa harap. Let's give God the glory. Huwag natin angkinin ng glory. Ibigay natin sa Diyos. Pasalamatan natin ng Diyos. Siya'y nagregalo para sa atin. Tayo naman ngayon ang magre-regalo. Re-regaluhan natin ang Diyos. Kaya mayroon po tayong white gift service ngayon. At re-regaluhan natin ang ating kapwa. Para maramdaman nila. Maramdaman ng bawat isa. Tatay.
ay namahal mo siya. Nagmamahalan tayo sa isa't isa. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po sa iyo. Pinupuri ka namin. Napakabuti po ninyo. Ang Pasko ay hindi katulad ng Pasko ng sanglibutan na puro pagkain lang, puro regalo lang, puro kasiyahan lang. At kung wala sila ng mga to, sila yung malungkot. Ang iba'y nagnanakaw, ang iba'y pumapatay para lang magkaroon. At yung hindi magkaroon, karamihan pa'y nagpapakamatay. Pero ang tunay na Christmas, ang tunay na diwa ng Pasko sa isang Krisyano ay si Kristo, Diyos, na tagapagligtas. At doon kami masaya. Panginoon, bless po bawat isa. Bless rin po ang aming offering sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Give thanks with a grateful heart. Give